Gulay. Asan na bahay? Ayun, shit. Ang ganda, parang rest house Parang... Ibigay ko sa iyo yung ano, patola. dolomite. Patola, palaya, anong tawag dito? Alagbati. Alugbati. Yan. Ang ganda ng talong mo, yung green. Oo, yun. Ay, may Ay, hindi malunggay, pa. oh. Malunggay. Tapos, lemongrass. Yan, yung kalamansi. Ate, yung kalamansi mo. Yan. Marami. Namumunga na to? Oo, sir. Madami ng bunga yan. 2 years old na yan, sir. Galing ha. Tapos kaka-treatment lang kasi Anong treatment mo? fungus daw yung Nag-fungus? sabi ng caretaker. Nagka-fungus yung mga bunga. Paano mo trinit? Ito, ang daming bunga, oh. Yun. Bali, may nilalagay sila. Ito sir, dito kung tinatapon yung mga extra ko na. Isda? Oo. Yan, dami dito. So, may isda to? Oo. Kasi naka-solar kami sir. Yan, solar. Ay, ito yung ano mo? Ito, yung mga fish pan ko, nasunog kasi ito sir. Nung asupre. Ano yung asopre? Yung pumutok yung bulkan naon, nakaraan lang. Pumuputi dito sir, puti. Nagkaputi-puti ito. Okay. Dito natapunan ng abo, mainit pala, naganda sunog-sunog yan. Yung net? Kaya nag-restart ako bago ulit. Pakilala na natin si Bon Christian de los Reyes. Yan, siya yung nagdala sa atin sa ibang mga breeders ng ornamental fish. At ito yung kanyang farm. Napakaganda ng farm ni Christian. May kalamansi farm, ang lulusog na kalamansi. May mais, may gulay, ornamental fish. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour, Yes, ma'am. sir. Opo. Babalik tayo ng Vietnam. Vietnam Sir ulit. Buddy. Okay. Opo. Pero this time, pupunta po tayong Mekong Delta ng Vietnam. Ayan. So, ang topic po natin ay Vietnam Rice and Fruit Orchard Tour. Sa June 4 to 8. Ayan. Ang tawag po nila dito sa Mekong Delta ay the Rice Bowl of Vietnam. Sisilipin po natin yung mismong farm ng mga Vietnamese. At the same time, sisilip din po tayo doon sa mga milling kakagulat kasi nga talagang parang from yung bigas po nila dumadating doon sa mga rice mills ng nakabarge using the Mekong Delta. Tapos hinihigop na lang po siya ng machine. Dire-diretso na po yun. In 8 to 12 hours, lalabas po yung bigas. Bigas na. Guava, ayan, dragon fruit, durian, langka. Jackfruit. Open na yung registration. Open na po yung registration. Open na po. Just send us a message sa Inspired Learning Tours Facebook page. Yun po yung pinakamabilis. May pa-fruit buffet ka ba, Ay, ma'am? syempre po. Sa Vietnam lang Laging po. looking forward yan sa fruit buffet. Dalawa pala yung aabangan mo. Oo, durian. Durian at bayabas. Kasama po ako sa tour na to. Magkita-kita po tayo. Oo, kasama po ulit si Sir Buddy and his team. Kasama po ang agribusiness, how it works sa tour na to. Mag-register na po kayo. Sigurado hindi po kayo magsisisi. Salamat po. Ganda, no? Na timing yung Sinong nag-design nito? May mga kanal ka in between? Bali, may tao kasi yung bayaw ko na hinire para dito. Bali, hinire niya ang yung tao na yon just to maintain the calamansi. So ito, yung kalamansi, hindi na dinidiligan yan? Didiligan pa rin? Yung ano sir, yung senaryo kasi dito, dinidiligan pa rin. Pero at least dyan na siya kukuha? Oo, dyan para hindi na masyado hectic matrabaho. sa kanya. Tapos, pag fertilizer, isa-isa. Yan, siya na nag-aalaga niya. Tapos dito kami natambay yung pamilya ko. Tapos pag natulog, doon na kami lahat.
Dito kayo nakatambay. Oo, dito tambay. Simula. Ang tulugan doon. Oo, doon. Ganda ng bahay mo ha. Katas ba yun ng Klaging, isda? Bali, merge lang kami, sir. Bali, nag-ambag-ambagan lang. Okay. Bali, may kanya-kanyang bahay naman kami. Doon sa bahay ko talaga na meron akong dating isdaan doon. Bago ko nilipat dito, yan, doon. Kaya so, gusto ng bayaw ko, tsaka ng nanay ko, ng ate ko, magkabuo kami dito. Kaya unti-unti kaming tinitipon. Yan yung mga bakante yan dyan para yan sa mga kapatid ko. Oh, I see. Tapos yung lote kasi dito, Ilang hektare ba to? isa 1.2 sa. Tapos yun yung kambingan namin, nasira yan nakaraan dahil sa grabe yung hangin. Tapos yun, pinagawa ng bago. Ayun, balik cover dati yan. Diyan yung isdaan ko dati. Oo, tinanggal ko dito ko nilagay. Sige, tingnan muna natin to. Sige, sir. Dito, sir. Medyo makalat pa kasi gawa ng renovation pa po. Oo. For example, may shipment kami ngayon. Dito ko nilalagyan ng water. Tapos, dito ako nagtitreatment. Ito? Dimilin, General Aid, asin, deworming. Kasi ang daming process pala bago pa, ano? Opo. Tapos may mga pagkaling talaga, sir, dyan pinahayaan ko lang yung mga calls kasi may bumibili sa akin dito yung nagbebenta ng pang pet shop or mura-mura lang ba. Tapos siya na dito nangunguha. Sabi ko, punta ka lang dito, pick up mo lang yung isda. Ikaw na mamili. Ayan, pagpalagay natin dito, kagabi lang ito nakuhaan eh. Yan, lalagay lang yan dyan. Tapos si ano niya lang, siya na kukuha. Tapos, yung mga, ano ko naman, mga strain ko naman, mga expensive strains. Ito, katulad nito, ngayon yung patok. Ito po, yung mga patok, ngayon na strains. And then, ito, yan yung mga golden zebra. Yan yung mga fast moving, kumbaga. Fast moving, yan yung mga redhead fries. Ito yung malalaki na. Dito naman yung mga sakura, tsaka platinum cheetah. Yan. Tapos dyan yung breeding area ko, sir. Yun o. Sa tab. Yan yung, ito kasi grow out pans lang. Ito yung grow out. Oo, grow out pans lahat. Bali, from fries, going juvie, selection, tapos tapon yung mga calls. Then, pag napili ko na maayos lang, ito yung mga calls. Calls din to, sir, mga call ko. Kal lang to? Oh, na pini-prepare ko sa mga ibang buyer naman, medyo may konting kataasan. Ito, golden zebra. Ngayon, ito. Tapos, yan yung platinum cheetah. So ito hindi concrete, no? Hindi po. Bali kahoy lang, tsaka trapal. Trapal, pwede rin, no? Opo, trapal. Tapos dito naman yung mga breeders ko. Ito ng mga breeders. Yan. Yan kakapanganak nga lang. Yan sila. Yan yung mga super red. Zebra. Ito maganda pa to, market niyan. Taas pa. Ayun, dami nga anak ko. Ito maganda to. Ito yung mga project naman. Pag gumagawa kami ng strain yan, gusto ko palabasin yan. Dito ka nagbe-breed? Oo. Gusto ko palabasin. Gagawa ako ng long fins. Gagamit ako na ito. Tapos yan. Yung process niyan. Tapos ito ng mga stable jeans. Katulad na ito. Ito. Ito yung mataas ngayon. Tapos andun kasi yung iba. Pwede natin tignan doon. Ito mga gold. Yan. Ito naman yung bago, yung patok na patok ngayon, yung mga pulang-pula. Kasi daw rare strain tsaka yung redhead sakura ngayon, yung tinatawag golden sakura. Yan sila. Ito yung mga mahahaba kong veiltail na mga breeders. All females yan, sir. Mga babae lahat. Bali, pag nakargahan na sila, sineseparate ko para hindi muna maruin yung mating na ginawa ko na project. Kasi minsan, pag may nasundot ulit na bago, nangyayari, nasisira yung coloration na gusto mo. Kumbaga, kumbaga nasusundutan ng bagong genes na naman. Tapos,
ito yung mga fast moving, sila yan, yung mga redhead. Ito, isa to sa fast moving. Dito sa local, patok na patok to. Alin? Yan yung ganyan. Yan. Yan. Yung Pikachu. Yan, tapos ito naman yung sa international shipment. Yan, patok na patok. Yung Ito naman ang patok sa international. yung redhead. Yung redhead. Yan sila. Tapos, kasi ngayon, konti na lang yung yung isda. Dahil kami nakaraan, nag-clearing out. Gawa ng, madami na kasi ngayon kaming same strains. Nangyayari, conflict na sa bintahan. Like, for example, kami, nasanay kaming matataas yung presyo namin. Pag bumaba kami, naninibago yung customer. Hindi sanay sila. Tapos kami, minsan, nababagot din pag maliit yung market. Kaya yung ginagawa namin, nag-i-improve kami ng strain. Yung ginagawa ko, imbis na ibenta ko, nalalagay ko sa kanal. Yung mga old ko na strain, hindi ko naman tinatapon o binibenta kasi pag binenta mo, yung iba may nag-aabang dyan, yung mga yung ibang gusto mag-breed nun. Kaya medyo business minded ka na ba? So hayaan mo lang siya dyan. Tapos, nilalagay ko sila sa kanal. Dumadami lang sila dyan, sir, kasi malapad na may mahaba. Tapos malalim kasi yan yung kanal. Tapos dumadami sila. Tapos dito, yan, mud pan na yan. Yan. May kasama silang talapia. Walang problema, hindi kakainin ng tilapia? Hindi naman. Basta pinapakain mo lang sila, sir. Pinapakain mo lang sila, tapos yung talapia, hindi naman sila magkakaproblema. Kasi nagiging carnivorous lang naman sila. Pag gutom? Pag gutom. Yan, ito sir, mga calls to sir na-selection ko na. Kaya, pero ito sir, makikita pa naman natin. Dito, ito kakalipat lang kasi. Ito sir, dito sir, kahit araw-araw mo water change, walang magagawa. Bakit? Sobrang init. Mabilis mag-produce ng ng algae. Algae. Tapos nagbo-bloom. Kasi ito yung mga other breeders ko. Ngayon wala pang ang laman. Dito. Tapos dito walang laman. Pero dito lahat meron. Yan yung mga aquariums na yan. Kahit araw-araw mag-water change, hindi sapat. Dahil sa init. Kaya ito, mga siguro next week or next 2 weeks, matatapos ko na yung roofing. Ayusin ng export yan. Yung kita kay export. Tapos ito sir, may goldfish din ako. Siya nga ayos. Kasi hindi ko talaga may iwan-iwan to. Napamahal talaga ako sa Dito ako nag-umpisa ba sa goldfish? Hindi sir, flower horn. Opo. Yan ang daming algae. Kahit anong ko, linis. Yan, pinaangat ko yan kahapon. Magpaangat kasi ng algae sir, kailangan pag labas ng init, nakalagay ka na ng tawag dito, yung fertilizer. Kasi yung fertilizer, di ba, nagbibigay ng algae. Ngayon, yung mga pangit na algae, lalabas niya yan. Ayan yan ginagawa ko pag nagpalabas ako ng pangit na algae, yan umaangat na sila. Pag mawala yung init. I see. Tapos ito sir, goldfish. Yan lang yung ko sa export. Basta pag breeding, pag may bago, yan yung talaga susi sa export, pag bago sa mata. Kahit sino kayang-kaya mag-export Basta through power posting, expressing some bagong isda, introducing bagong isda. Paano na-train yung mata mo na tumingin na maganda? Siguro sir, para sa akin, experience, then sa mga ancestors din at saka mga veterano din dito sa hobby. Kasi bago ako nagsimula, may matagal na talaga ako na nagmumuli lang.
Pero yung dati is alaga lang. Alaga mo lang. Anong taon ka nag-umpisa? Grade 6 ata, sir. Oh. Since grade 6. Ilang taong ka na ba ngayon? 12 years old, nasa 30 years old na po ako. Talaga matagal ka na sa isda. Pero ano lang yun, sir, bali, Hobby. ano lang, pakain lang yung ano, alam ko. Mm. Ngayon, since 2011, nagka-mentor ako doon, si Mark Meramonte. Doon siya yung sabi sa akin na kailangan yung isda, may water quality, water parameters, kahit anong isda, alamin mo yung ano nila, yung Requirement. Environment nila bago mo alagaan. Kasi pag alam mo na, tsaka yung coloration, yung pigments, lahat-lahat, diyan unti-unti ka na matututo. Doon nasanay ako kasi lagi ako doon sa kanila. Dati sa bahay, yung aquarium ko, ganito lang. Tapos, 2 buwan na baon ko pa yan, pinag-ipunan, maliit lang yan, 15 gals. So yan, doon ako sa bahay. Pero yung araw-araw ko na oras, nandun kay Mark Meramonte. Kasi may pet shop siya dati. Tapos tinuturuan niya ako kung paano mag-alaga. Pati Koy, siya yung mentor ko talaga dito sa isda. Pero yung influence ko, bakit ako nag-alaga is yung kuya ko. Kasi kaibigan niya yan si Mark Meramonte. Grabe, no? Sinira ng yung Opo. ash. Tapos So mainit yun, mainit nung dumapo. Kung yung sumabog, dito na punta. Malapit ba yung bulkan dito? Opo, sir. Diyan lang. Ayun, vulkan yan. Bali, nasa ano din naman, nasa 16 to 18 kilometers. From the bulkan dito? From the vulkan. Kaso yung, dinig mo. Na pumuputok? Dinig mo. Tapos parang, yung, hindi yanig na lindol, yung parang nambog. Kumibo yung Tapos biglang uminit. Ito yung inuna ko, isda. Inayaan ko to. Oo, syempre. Inayaan ko to. Anong ginawa mo sa isda? Pinagtitipon-tipon ko, sir. Pinanghuli ko lahat. Lahat talaga. Pinagsama-sama mo na? Oo, pinagsasama-sama ko. Butit alam paano yun kung nasa ngayon, breeding ka? Doon ako nahirapan. Pero yung mga breeders ko, hindi ko pinagsama-sama. Pero yung mga grow out ko, doon ako nahirapan. Nagkaling ulit ako, first trains. Kasi pinagsama-sama akong higit 1,000 eh. Tapos ngayon, kinaling ko na naman. Kaling naman Inulit ko naman. Pero malalaki na sila, mas madali na mag-identify kung ano. Pero dito kasi, sir, batch by batch, katulad nga ng sabi ni Sir M5, na para mas madali yung pag-describe mo sa genes, tsaka malaman yung genes nila, dapat detailed ka. For example. Unti-unti. Opo. Tapos, batch by batch ka talaga pag nag-grow out. Ito, may isda rin to? Ito isang batch din to, sir. Kasi wala na talaga ako magpaglagyan Wala ka ng na time. magpaglagyan. Oo, kasi dito yung call, hindi pa nakuha ng buyer ko dun sa Kanina? Oo, kahapon. Kahapon. Tapos dito, ano din to, mga calls din dyan dito. Hindi yan nakuha kaya medyo nag-aalinlangan din ako nung time na sabi si Sir Jer na pupunta tayo dito. Sabi ko, sige na lang kahit may tindihan naman siguro nila ni Sir yan. Oo naman. Kasi under renovation. Actually, sir, pa lang to, 2 months. Ito, ginagawa pa lang talaga to. Kasi nanggaling ka nga doon. Opo, galing ako doon, puro trapal pan lang. Tapos sinira ko ng mga trapal pans ko, sir. Ginawa kong pangtapal dyan sa tambayan para sa paghangin. Kaya minsan kasi, sir, pag malakas yung ulan, nababasa sa loob. Kasi na naman to tambayan na naman. Ililipat nga namin yan dyan, sir. So marami ka pang gagastusin dito bago maayos? Sa tingin ko, sir. Di ba kaya na export yan? Kaya ng export yan. So ibig mong sabihin, nung nag-start ka na hobby rin, nung bata ka? Pero normal hobby lang, sir. As in, hobby lang. Yung mahilig ka lang tumingin sa aquarium, pakain. Kailan mo na-realize na kailangan mo na gawing negosyo to? Noong 2013. Bakit? Anong nangyari? Ba't biglang na-realize mo na Nabuntis ko si Mrs.
Aso binata ang panahon. Oo, sir. Okay, tapos? Nabuntis ko, kailangan prenatal. Oh. Yung flower horn ko na yun, sabi naman ni Mark Miramonte, Oh. sa Mark Gabriel Miramonte, Oh. sabi niya, maganda yan. Sali mo sa show, sabi ko. Oh. Ngayon may naghahanap ako pera pang prenatal. Mm. Wala, hindi ako dito nakatira, sir. Tapos ngayon naghanap ako, napansin ko yung isda. Tapos video ako sa group chat namin. Yung gamit pa din ng cellphone dati, yung hindi pa mga ganito mga improvised na to masyado Maganda na yung mga cameras ng phone. Iba na. Dati, blurred pa talaga yung sa, yung cellphone na yun? Parang Nokia na may camera lang. Tapos i-download mo pa via memory card sa computer, di ba? Download USB. Tapos dun, nag-upload kami sa group chat na ganito. Isasali ba natin to? Nagboto-boto sila. Inoperan ngayon. Yung isda mo? Binili ng... Magkano mo nabenta yung isda mo? First time ko makahawak ng ganung kalaki. Isang isda, 3,500 pesos. Isang isda? Oo, sayang-saya ako nun, sir. Tapos, ako nga... Yun na yun, nainganyo ka na magsarasa na. Nagsubok ako mag-buy and sell. Nag-buy and sell ako ng flower horn. Hasta natutunan ko. Hanggang umabot na ako doon sa punto na nagingi ako ng financer. Sa kaibigan ko, nagpa-finance ako ng import ng flower horn, goldfish, hanggang sa iba't ibang isda na. Kailan ka napunta sa Moli? Sa Moli, sir, kasi yung mga tropa ko na bumibili sa akin ng Moli talaga, may Moli talaga ako dun sa bahay nung time na yun, bago nag-start yung ganitong market. Kasi yung tropa ko na seaman din, ngayon nasa Australia na. Yun yung nabalitaan ko, nag-import ng mga isda from Indonesia. Ngayon, wala na masyadong magagandang balon dito. Pumunta ako ngayon doon. Kasi may medical ako doon, sir. Medical ko na din ako. May line up kasi ako nung time na yun. Tapos namasyal kami ng anak ko. Hindi ko maintindihan. Wala nang balon dito. Anong ibig mong sabihin? Magandang balon molis. Okay. Yung Moli. Okay. Yung balon moli. Okay, tapos? Wala na kasi magaganda nung time na yun. Siya nag-import para napapasok ng magandang isda dito. Ngayon nag-breeding siya doon. Tapos pumunta ako doon, na timing, tapos nagyaya, magkain-kain. Tapos nakita ko, ang ganda na ito Sige, kuha ka dyan. Hindi ko alam, galing Indonesia yun, kunento niya. Hindi niya alam kasi nababad din, din ako, yung hobbyist din ako, na parang matagal na din sa hobby. Kailan ba nag-start na magbalon? Ba't alam mo yan yung isda na yan? Sabi niya kasi galing Indonesia, ba't ko daw nakilala? Kasi baguhan daw ako. Hindi niya alam na matagal na din ako. Dati ka na. Binigyan ka? Oo, binigyan niya ako. Binigay lang? Binigay lang. Binigay. Walang bayad. And then, tapos ngayon, nakita niya may mga PKBM ako. Galing din doon sa kanila. Yung platinum, yung puti, yung plain. Ngayon, binigay ko na din sa kanya. Kasi nakita niya meron ako. Yung parang naging swap kami. Nag-swap. Doon nagsimula yung journey ko sa balon muli na magpa-improve ng mga strains. Nag-import din ako mismo sa akin. Saan ka nag-import naman? Indonesia. Indonesia rin. Kay D. Butit Abdullah. madali lang ba mag-import? Actually, pag kay Sir Jer, kadumaan, normally, ang procedure is 2 days lang, sir. Nasa'yo na? 2 to 3 days lang, nasa'yo na. Basta, may schedule lang sila for shipment. Kasi, mostly sa ngayon, overcrowded na gawa ng exporting and importing. Kaya bibigay sila ng schedule for that. Kaya ngayon medyo may katagalan na. May quarantine days na, may na sila sa controls na sila about sila. Sabi mo dati seaman ka? Opo. Anong trabaho mo seaman? Ano po ako, sir? Wiper doon. Isa engine. Anong ibig sabihin nun, Christian? Engine, parang assistant ka ng mga engineers. Okay. Bali, engine ratings po ako. Mahirap? Umiyak ka? Talaga, sir. Siyempre, sir.
Pag naisip mo ang anak mo, tapos homesick, sir, mahirap. Mahirap talaga. Kaya, Gaano katagal nagbarko? 4 na taon, sir. 4 na taon. years. So paano yung isda mo natigil? Hindi, sir. Si misis ko yung iniiwan. Tinuloy niya. Oo. Pero tapos? ano lang, sir, nung habi-habi lang yun ng time na yun, previous 2 years. Hindi pa ganito ka-boom yung balloon mollies. Kasi nung time na yun, doon pa lang kami nagkakilala ng kaibigan ko na taga Iloilo. Doon pa Okay. lang. Yung parang habi-habi ko So lang. nung nag-full time ka dito, hindi ka na rin bumalik ng barko? Hindi na po. Inayawan mo na? Inayawan ko na dahil pag seaman kasi, maganda pakinggan, sir eh. Malaki Saudi. Tapos maraming lugar na pupuntahan eh. Ngayon pag seaman. Pag kapitan ka, chief engineer, chief mate, second engineer, o third Pag may mate. rangko. Oo, pag may ranggo. Pag ratings ka, tamang-tama lang sahod mo. Magkano ba ang sweldo ng Nag-rate ordinaryong seaman? OS yan tawag dyan, nasa 1.3, sir? 1,300 US dollars. Opo, nasa 70,000. Maliit pa ba yan? Para sa amin, sir, okay na. Pero, tayo, nakasanayan kasi nating Pilipino, pag malaki bumapasok na pera. Malaki rin ang lalabas. Yun. Kaya, yung iniisip ko, hindi consistent yung income, gawa ng kasi, bagong baba, maraming pera, kasi nag-iipon ka dun eh. Tapos maubos. Oo, within 2 months mo natambay, hindi pwede, hindi ka magpapalabas ng pera, kasi ikaw lang ang source of income ng pamilya mo. Totoo. Kaya nauubos. Nauubos. Ngayon, ba't Rolling ka lang. nag-decide na Dito, sir. dito na lang, huwag ka nang magsiman? Bakit? Kasi control ko oras ko. Ako boss dito. Bukod sa napapakain ko pamilya ko, na fulfill ko din yung hobby ko. Masaya ka? Masaya, sir. Dahil dito ko na, parang dati stress reliever lang eh. Ngayon, nagbibigay na ng stress sa'yo eh. Bakit? Anong stress na binibigay sa'yo? Pag wala kang income, pag walang Pag bili, walang sir. export. Pag walang export, patay ka. Nasanay ka na kasi na may pumapasok lagi, monthly. Oo. Anong mas malaki kita mo? Export o yung seaman? Para sa akin, sir, export. Sa consistent, seaman, sir. Hindi ko pagpapalit yan, kahit ako, papalikin ako ng barko ako. Kasi aabot din tayo sa point na katulad sa ibang isda na mag-down o di kaya Darating yung time. darating yung time. Pero hindi kasi Pero sa ngayon, kung kaya pa, tuloy lang natin. Tuloy. Baka may mahanap akong ibang trabaho dito na mas maganda din, na ganun din sa or seaman. mapalaki mo. Or mapalaki ko to. Kagaya nila, Ni Martin. ni Martin at saka Ni ni Master M5. ni M5. Nakikita mo ba darating ka doon o mas malaki pa sa kanila? Na siguro darating din ako doon. Pero Darating ka sa ngayon, tsaga-tsaga lang muna. Kung anong meron, sige lang. Yan. Katulad niyan, may isa kasi akong idol doon. Sa north side. Sino? Si John Raycon. Yan yung Yan ang idol inspirado ko. Inspirado ako doon sa idol ko na yun. Bakit? Ano ba't ka na-inspire Low-key lang, sir. Low-key lang siya. Simple lang. Hindi, sila ng dalawa na Renz talaga yung Pero, malakas kumita. Siyempre, sir. Hindi Ikaw pwede ba, wala magkano yan. na bang kinikita mo rito? Sa ngayon, sir, mababa. Unlike dati. Kailan yung malaki? October, sir. Last year? Apo. Magkano kinita mo last year in October? 500 data na. Magkano? 500? Oh. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.